Hey teachers! So since andito na tayo sa bagong school year 2026 to 2027, so gumawa tayo ngayon ng bagong school form 2 dahil ang mga nauna natin is medyo naghang na dahil sa dami ng download. So ngayon po, gumawa tayo ng bago. So ito po ay align na sa bagong 3-term ng DepEd. So medyo bago yung ating mga forms and may mga adjustments tayo. So ngayon po, I will teach you how to use this one, especially sa mga medyo bago pa. So, medyo i-zoom natin. So, ito po ay for June. So, for June, we have 16 school calendars or 16 days assigned sa instructional block. Ibig sabihin, undisturbed po ito. Talagang dito mangyayari yung regular class hours. So kung kayo po ay gagawa nito, ito po ay automatic na kung for June is 16, kung ang July ay uh, will have another school days. Ito po, for July, we have 23 days. Okay, so kung for June is 16, sa July is 23, ilalagay nyo lang po dito is 23, i-type nyo lang po dyan, 23. Then, tingnan nyo po dito ang mangyayari sa ating Excel. Yan, nagbago din po, di ba? Yung ating nakalagay sa present number of days. So, ganyan lang po yung paggawa or paggamit ito. So, if ever ina-download nyo po ito po ay free lamang. I-download nyo lang po yan and ilagay nyo lang po dito sa side na to sa name of your learners. Alam kong alam nyo na yan. So, dinamihan ko po ito. Ginawa ko siyang 30 para sa mga marami yung mga estudyante. If you want to add, simple lang din po ang gagawin. Insert lang po kayo dyan and magdadagdag po yan ng bagong cell. Okay? So, this is for boys. For example, 28 boys. And sa baba naman po ay for girls, which is example 25. So, total is 53. So, this one is also automatic na. Once maglagay kayo dito ng absent, for example, makikita nyo po dyan na mag-change din yung kanyang entry. For example, dito, lagay tayo ng absent X. So, ayan, nagbago din po dito, di ba? 1 na yung absent, 15 na lang yung present. So, pag nalis mo po yan, babalik po sa dati. Then, ang total po niya o sum niya is meron na po din po siyang nakaset. So, iba natin. Yan po. So, if you can see, meron din po siyang formula. Ayan. Then, next is yung nasa baba. Ito po. If you can see, this one, i-zoom natin. Ito rin po ay naka-automatic na rin. So, i-zoom pa natin. Ayan. So, this is for June. So, meron tayong 28, for example, na male and 25 for female, total of 53. Then, kung ano man pong ilagay nyo dyan, mag-a-adjust na lang po dito. So, pakita din natin yung sa percentage of enrollment. Meron din po siyang automatic formula. Ito po, sa taas yan. So, pakita natin. So, for example, ito, nag-clinic ko itong percentage of enrollment. Andito na po yung formula niya sa taas. So, hindi na po kayo mahirapan. Same with the other one. Then, sa average naman, ganun din, may formula din. So, automatic din po yan. Para sa mga nagsasabi or baka pag nag-download kayo nito, is sasabihin ninyo na wala pong automatic na computation. So, yan po. So, ilalagay nyo lang po yung data nyo, then automatic na po ito mag-compute. Okay. But then of course, if may mga adjustments or may nakita kayong gusto nyong improve, you're always welcome to do that. Okay. So, ayan po. I hope nakatulong yung ating sample na pinakita how to use this SF2 para sa paghahanda natin sa bagong 3-term ng DepEd. Okay. So, next,
what will happen to the next month. So dito po, kung makikita nyo, if gusto nyo na magkakasama lang siya, mag-insert lang po kayo dito ng another Excel form. So, click nyo po yung move or copy, then select move to end, then create a copy. So, what will happen? Ayan, makita nyo po, June number 2 kasi nag-copy tayo. I-rename nyo lang po ito sa July. And this one will be your next month of July. Edit lang po kayo dito. Ilagay nyo din po dyan, July. Yan, July. Then, dito naman po, yung sabi natin, ilalagay nyo din po dito yung number of school days. So, ito pala muna sa registered month. So, July. And dito naman is number of school days for July is 23 days. Then, check nyo po dito. Yan, nagbago din po yung computation. So, I hope nakatulong po yung ating tutorial para sa mga mag-download. So, ito po again is free. Somehow may password. So, ang password po ay naka-flash kanina. So, kunin nyo lang po yun. Once na-click nyo yung link, ilagay nyo po ang password, then free to download na po siya. Then, yung mga susunod pong months, August and hanggang March and April, kayo na po ang bahala magdagdag dito. So, ayan, I hope nakatulong po tayo. If you have comments, comment lang po kayo dyan or additional input on how to effectively utilize this SF2. Thank you po for watching. God bless po.